Okay, so mga kamatis, mga kaibigan, join lang po kayo sa Team CGI Kamatis. Ito po yung i-search nyo sa inyong browser sa Facebook. Tapos makikita nyo na yung Nico David na page. Tapos mag-join na lang kayo doon. Nire-purpose ko po yan para po yung mga reklamo nyo kay Franklin Miano ay ma-consolidate dito. And if ever na na meron tayong kailangang gawin, we will be using this page as at least parang dito natin ko-collectahin lahat. Okay, so yung mga coaches, yung mga MSB students, pwede kayo mag-join dito kahit si Franklin Miano para nakikita mo yung reklamo sa iyo ng tao. Okay, so it's open for everybody, and usually kasi basta about kay Franklin Miano, naka-approve lahat yun. Miski positive sa kanya, para naman matuto kayong i-defend yung position nyo, hindi kayo umiyak ng umiyak dyan. So, for today's video mga kamads, mga kaibigan, bibigyan ko pa kayo ng deeper context sa mga claims niya about sa outsourcing business. Okay? Ito muna. Ito ay outsourcing business model. So bibigyan ko kayo ng 3 reason kung bakit itong business model na to works so well. So number 1, itong business na to is a beginner business model. Para sa mga taong walang pera at oras na kayang i-invest. Yan yung claim niya. This is a beginner business model. Okay? No money and time to invest. Okay, so let me just clear up here na number 1 kasi hindi ganun kadaling maghanap ng kliyente. Okay, yun yung summary nito. Okay, kasi merong isang editor siya and freelancer siya and nag-VBA din siya. So dalawa yung skills niya na available to be sold sa portfolio niya. Pero hindi pa rin ganun kadaling kumuha ng kliyente. It's not magic, okay? Na kapag kumuha ka ng 7K course, biglang para ka ng Panginoon ng freelancing. Hindi siya ganun kadali, okay? And kailangan mo binibigyan ka kasi ni Franklin Miano ng 30 days, okay? So kung wala kang kaalam-alam dito, and na sold ka na rito sa video na to, yun yung magiging impression mo. Hindi mo kasalanan yon kasi yun yung marketing niya eh. This is a beginner business model, madali lang to, no time to invest. Tapos yung mga yung mga graphics niya, maayos tignan maayos yung presentation, pero is that the whole truth? Yun ba lahat ng katotohanan? Ngayon natin iimbestigahan yan dito for today's video. Now, this is someone who has been with Upwork since 2018 and we have proof of that dito. May screenshot mula sa Upwork mismo. And hindi lang yon, top rated to sa Upwork. So tingnan nga natin si Franklin Miano sa Upwork kasi makikita naman doon kung top rated siya doon kung kumukuha siya ng work sa MISA. Kasi ang Upwork kasi isa yan sa mga pinakasikat na outsourcing na teka lang, Franklin Miano. Ayan. Kung nandito yung available yung profile niya, wala nga siya sa Upwork nasa LinkedIn din siya Tinanggal na rin yung mga yung nawala na rin yung iba Si Paul nawala pero si Kalisi nandito. Ako kaya mag-hire dito, tol. Usap tayo, isang oras lang. Bigyan kita ng $20. Ayan, Franklin Miano. Dito, talent search natin, Franklin Miano. Wala din Teka, magla-login ako. Pero meron kang meron kang agency or meron kang agency and tawag dito, merong freelancer ka kaso wala kang profile sa Upwork. Hanapin natin. Okay lang yan. Ayan, magla-login lang ako para lang mahanap yung profile ni Franklin Miano. Ayan. Franklin Miano. Kasi makikita nyo kung top rated siya dito mismo Ayan Wala Wala siya rito. Grabe. Meron yung mga bataan niya or yung mga galing sa MSB. Pero yung pangalan niya talent search. Ang hinahanap natin dito tao wala.
So, ganun talaga. Anyway, pumunta na tayo dito. I'm just showing you the reality of things, lalong-lalo na kung beginner ka sa dito sa industry na to. This is why we need to debunk this. Importante yan. Kasi yan lagi yung kinakalat niya sa mga tao eh. And we have to grind this down. The slow cook was designed para lahat ng points dito is ma-debunk. Okay? So, ito yung unang debunk. Beginner business model ba to? Malamang ang long answer, ang short answer dyan hindi. Pero of course, magbibigay tayo ng proof, okay? Etong post na to ay para sa mga aspiring freelancers at sa mga nakapag-enroll sa MSB. Based sa lahat ng ito sa experience ko as freelancer. Kung nahihirapan kayong maghanap ng client sa inyo, nasayang yung 7K nyo sa MSB course. Sorry, nakakalungkot, nakakapanghinayang, pero sayang talaga yung 7K na yon kasi hindi kayang gawin yon yung conditions niya as a newbie sa freelancing world. Okay. Ayan o. Di ba yan yung conditions niya sa 30-day money back guarantee? By the way guys, ito pong nagsasalita yung guest speaker natin is siya po ay isang ano lang tawag sa kanya, top rated siya. Okay, anonymous member, sabi niya ganun. Ito yung first month niya sa Upwork. Nag-try talaga siya yan. Job close, job close, job close, job close, job close. Pag job close, ibig sabihin hindi ka nakuha. Unang taon ko na sumubok ko mag-apply sa Upwork, nakikita niyo yung date, diyan parehas, meaning madami kong pinag-applyan sa loob ng 3 araw. Walang nag-hire sa akin kahit isa. 2018 yan, di pa sobrang saturated ang freelancing. Yes, kasi nga, ngayon lang talaga nagbo-boom ang freelancing dito sa Pilipinas. So, tuloy natin. Okay, tuloy-tuloy lang ang apply. So, from September to November, ayan, kita naman, he really tried. Tapos, bandang 2019 din, gano'n, no? Unang taon, no? Kita mo, apply lang siya ng apply. Tapos, dito lang siya nakuha. Nung June 13, 2022, ayan, YouTube Editor for Kids, sabi niya dito, ito yung year na kauna-unang nag-hire sa akin, that was 2022, but still, ang dami kong application na ginawa, pero walang hiring. Okay? So, pinapakita lang sa inyo how hard it is na maging isang, video editing yung ina-apply niya rito. Tuloy natin. And, of course, yung, I think VA din siya. So, ito, okay ang hiring rate so far. Nakapagsimula nagkaroon ng employment history. Okay, so nung 2023, ayan yung nakuha sa kanya, 2. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, it took him a while bago siya nagkaroon ng mga jobs. Ang mahirap pa dito, mga kamatis, mga kaibigan, hindi 30 days yung ginugol niyang panahon. Anyway, tuloy natin. Yan. Okay, eto, tuloy-tuloy ang application pero lamang pa din yung rejection over hiring. Okay, kasi nga marami na dyan. Dito, at this point kasi, kung titignan nyo yung data, saturated na yung market. Even yung sinasabi ng, di ba, isang reklamo ng batch 34 doon, di ba, sobrang saturated na yung market. Ibig sabihin, maraming job offering, kaso marami din nag-o-offer ng service. Marami ding service provider. Ito yung importanteng hindi sinasabi sa inyo dito sa mga ganitong promotion. Tandaan nyo, itong promotion na to was August 7, 2022. Okay? And kung lamang ka na talaga, kung meron ka na agad ready skill, kunyari magaling ka ng video editor, yung portfolio mo, pang harangan na, pwede. Kaso if you are someone na beginner pa lang talaga, as in, nagsisimula ka pa lang talaga, mahirap talaga siya. Hindi siya beginner business model. At least intermediate na yung skill level mo. Pero kung 16, 17 years old ka, na umaasa ka na ito yung magkakaroon ka ng Camaro dahil dito, it's not gonna happen. Okay? Napaka-unrealistic nun. Napaka-over-promising nun as some of you said. Okay, tuloy natin. Eto, since 2022, nagsimula ako mag-apply. May nag-hire sa akin tuloy-tuloy. Ayan, kita mo, isa, naging, ayan, ayan, no, hard, ayan. Kita mo to, sa Upwork,
idinedare ko yung isa dito, pakita nyo sa amin na na-hire na kayo. Ito, isa. At least ito, top rated. Isa lang, oh. Kita mo, isa lang yung halos nag-succeed sa kanya. Dalawa. 300 plus earned. Ayan, tingnan natin yung jobs niya dito. 3 fixed job price, 12 hours work. Oh, kita mo, hindi siya kasi ganun kadali, mga kamatis. Tuloy natin to. Okay. Until this year, tuloy-tuloy lang ang application ko, pero matumal ulit yung hiring. Ang pinopoint out ko dito, nagsimula ako sa freelancing journey kong hirap kumuha ng client sa maraming sa maraming dahilan. Number 1, hindi fit para sa work posted. Napakadaming nag-a-apply, mas maraming may credible background compare sa akin. Imagine niyo kung kayo ay magaling na, hindi, saktuhan lang na video editor or wala kayong alam sa sa freelancing. Tingin nyo makukuha kayo. Konting common sense na lang, mga idol. Okay, mali yung niche na pinasukan ko. Mula nang nagkaroon ako ng history of employment sa Upwork, may pinag-applyan na pa ako since looking for better income. Pero wala, matumal pa din ng pagkakaroon ng new clients. Take note, top rated ang account ko. Okay? Ayan. Top rated. Ito. Kita mo? Job success 100. Top rated yan. Ang 100% job success rate, top rated. Isa yan sa hinahanap ng client. Hindi ganyan, kahit ganyan na credentials, hindi pa din 100% guaranteed na ma-hire ka. Ano ba ang qualification ng top? Ayan. Tingnan natin kung ano yung pagiging top rated. You can earn a top rated badge if you build a strong reputation on Upwork. Okay. Ayan ang kailangan mo sa pagiging top rated, yung badge mo sa Upwork. Kailangan magandang rating sa'yo ng clients mo, tapos na ang contract. At least binigyan kanila ng 4 rating or higher. See? Hindi siya ganun kadali talaga. Rising talent, ito yung kay Carl. Kasi si Carl nandito. Pag hinanap mo yung pangalan ni Carl dito, Carl Vicente. Ayan. Makikita mo siya dito. Ayan. 8 hours. Kailan kaya na to? Rising talent siya. Ano ibig sabihin ng rising talent? Teka lang. Teka lang po, mga kamatis. Okay, so balik tayo dito. Meanwhile, kay Carl Vicente, based sa video ni Nico David, rising talent pa lang siya. Meaning, to say, hindi pa niya na-maximize yung use ng Upwork. Okay, so nagsisimula pa lang si Carl doon. Siguro, kaso ang hourly rate niya, 10K per hour 10K, di ba? Laki nun. I mean, bakit ka pa kailangan maghanap ng, dito, $8 per hour siya. Pero pagka-coaching, 10K per hour. Magaling. Magaling. Anyway, tuloy natin. Bakit mahirap mag-achieve ng 200 applicants na requirement ni Frank? Basic lang. Need mo kasi i-connect ng connects if platforms ang ginagamit sa Upwork. Okay, as a newbie, kaunti lang ang free connects. Kailang ng 20 if I'm not mistaken. Paano mo pagkakasyahin sa 200 application without spending buying connects? Ayan, 70 connects available. Ito yung mga pwede mong submitan ng iyong resume or portfolio. Okay, connects cost $0.15 each. Magkano yung 0.15? Tingnan natin. 0.15 times, magkano ngayon? 56? 8 pesos. 8 pesos lang naman. Kaso, you have to spend. Kung gusto mo ng 100 connects, magkano yun? 100 times, ayan. So, 800 pesos. You need to spend 800 pesos para magkaroon ka ng connect dyan. Kasi kung yan yung pagbabasihan natin, of course. Okay, so tuloy natin. 22 connects first place para makita ni clients agad ang proposal mo. Kulang pa sa 20 free connects kasi newbie ka at hindi ka naman required bumili ng connects. Compute nyo lang kung magkano mauubos pong pera pag nakabili ka ng connect para makapag-apply ka sa 200 clients, averaging 20 connects per client.
mauubos mo na, o nga yun nga, kailangan mo na 800 pesos. Hindi ka pa sure kung ma-hire ka kasi newbie ka. At saka, yung portfolio resume mo ay mekos-mekos na nangyari. Yun nga, kung hindi ka pa talaga, kung fake pa yung resume mo or yung credential mo. In short, refunds condition ay napaka-imposible kung sa Upwork ka lang magfo-focus. Pero wait, may OLJ pa. O yan, tingnan natin yung OLJ. Ayan. OLJ, good news. Pwede ka mag-apply kahit walang connects. Bad news, hindi ako nagmamali. Kung di ako nagkakamali dito kasi nag-try uli ako mag-apply this year sa OLJ. I don't know if this rule apply. For applications lang ang pwede per day. So for application, 100 hindi. Second condition. So pwede mo naman pagsabayin yan. Pero ang hindi ko lang talaga, ang i-expectin mo lang kasi kung beginner ka, hindi siya ganun kadali. Ayan. So, to wrap up natin, since medyo magulo yata yung na-share ko, kung focus ka lang sa OLJ at Upwork, imposible mong ma-reach yung 200 clients provided limited ang applications na magagawa mo. Kahit isama na natin ng Fiverr, hindi ka naman makakapag-apply kasi pag mag-post ka ng gig mo at mga clients bahala mag-reach out sa'yo. Kung magugustuhan ka nila ang gig na posted mo or your selling account. Okay, so tingnan natin. 171 applications sent from 2018 up to the present. Yan, 200 application na required ni Franklin Mayano. Kawawa yung newbie kasi hindi nila alam kung ganito kahirap mag-apply, ganito ka-limited yung means ng apply para magastos. Yun nga. So, ang conclusion dyan, mga kamatis, mga kaibigan, bago kayo mag-apply sa freelancing, bago kayo sumabak sa freelancing, make sure na marami na kayong alam. Bago kayo gumastos ng 7K kay Franklin Mayano, siguro, ang best, gastusin nyo muna yun sa sarili nyo. Tandaan nyo, libre ang pag-aaral dito sa Pilipinas. Yung public school system natin is free. Okay? And of course, may mga subsidized na private schools, hanapin nyo na lang yan. Pero ang point dito, it's not easy. Hindi siya beginner. Most proper term dyan is intermediate. Yan ang nagagawa ng viral marketing. O yun lang naman. Gege mga lods.